Hello, magandang araw po sa lahat. Meron po tayong bagong pag-uusapan ngayon. Ito po yung aking bagong vlog. At ito po request ng ating taga-subaybay na mga baguhang electrician pa lang. Kailangan daw maliwanag yung mga symbols kasi hindi niya masyadong makita dito sa ating components. So pag-uusapan natin ang motor control basic component, symbols and function. So ito yun siya mga guys. Ginuhit ko na para medyo mapadali yung ating pagbibideo. Ito yung ating circuit breaker 3-phase. So ayan, ito yung symbols nya. Yan, pag nakita kayo ng ganyan itsura, yan ay circuit breaker. Ang trabaho naman yan is yung short circuit. Yun talaga ang kanyang dinidetect. Kapag nakadetect siya ng short circuit ay agad-agad siyang nagtitrip. Kasi iba't iba ang trabaho ng ating mga component. So pangalawa, mayroon tayong magnetic contactor. Ito yung symbols ng ating magnetic contactor. Itong 13 at 14, ito yung auxiliary contact. Ayan, normally open siya. Normally open yan, number 13 at 14. Ito yung symbol ng ating magnetic contactor. Ito pala yung itsura ng ating magnetic contactor. Yan, dito sa bandang tagiliran, ayan, kung nakikita nyo may A1 at A2 dito sa bandang dulo. Ayan, may A1 at A2 sa itaas, A1 at A2. So ito yun siya dito sa ating drawing. Yan yung coil ng ating magnetic contactor, A1, ito yung symbols nya. Ito yung coil. So once na masupplyan to ng halimbawa is meron tayong hot wire dyan, meron tayong neutral dito na 440, kasi 440 itong ating component na sa industrial natin ginagamit yan. So 440, once na masupplyan yan, itong ating magnetic contactor mag-close na yan. Yan, lahat yan kuklose. Yung mga open na yan ay mag-close yan. Once na naka-stop itong ating coil, halimbawa in-stop yung stop push button, ito naman ay mag-open. So mamamatay yung ating load dito. Dito na yung ating load sa terminal 1. Yan, 2, 3. Ito yung load na dito banda. Ayan, yan banda ang load. So yan yung symbols ng ating magnetic contactor. Itong mga magnetic contactor yung dalawa. Itong isa, overload relay. Ayan, ang overload relay naman mga guys, ito yung itsura nya. Ayan, pangatlong component natin is overload relay. Ito yung itsura nya, ito yung symbols nya. Once makakita kayo ng ganyan, lalo na doon sa mga baguhan pa lang pumasok sa pagka-electrical, wala pang ganong experience, ito yung symbols nya ng overload relay. Yan, mayroon siyang mga terminals dito. Ayan, normally open, number 97 at 98 normally open yan. Dito banda sa may dulo, 95 at number 96 normally close. So ang symbols nya ito, ang number 97 at 98 is normally open. Yan ang symbols nya, naka-open siya. So ang normally close, ito naman yung symbols nya sa 95 at 96 ng ating overload relay. So ito yan. Ang trabaho pala ng ating overload relay, ang function niya, kasi pinag-uusapan natin dito is symbol at mga function. So ang function na pala mga guys, itong overload relay, ito yung magde-detect ng current. Once na makadetect siya ng current na mahigit pa sa kanyang rating, kasi ito hanggang 32 amperes lang ang rating niya.
mayroon namang matataas niyan ng mga ratings, ampere ratings. So once na makaretake siya ng ng high current, lumagpas na siya ng 32 amperes. Itong normally close na to, mag-o-open yan, magiging open siya. Itong open naman siya, magiging close. So ayan, magkapalit lang sila. Ito close, ito yung close, ito yung open. Once na mag-trip itong ating magnetic contactor, once na mag-trip siya, ito yung trip setting dito, yung trip test, tripping test dito. Ito yung reset. Ayan, ito yung reset nya. Kung nakikita nyo, ayan, may basa reset, itong sa may kulay asul. So ayan, ito yung mga symbols nya ng ating overload relay. So sana nasundan nyo mga guys doon sa nag-request. Ito namang ating timer, iba't ibang uri ng timer, iba't ibang klase, iba't ibang itsura, may Omron. Ito siya is iba rin. Ayan, ito yung timer din. So ang kanyang symbols ganito lang. Ayan, ito ang coil nya, ito ang timer, yan TR timer yan, number 2 at saka number 7, ito yung supply nya, coil. So ang functioning nya is mayroon siyang normally open at mayroon siyang normally close. Ang symbols ng normally open is ganito lang, yan o. Kung nakikita nyo yan, naka-open siya, wala siyang contact hanggang dito, hindi siya nakatawid, normally open yan. At meron siyang normally close. Ang normally close, ang trabaho niya, yan, naka-close na siya. Once na ma-rest na yung time settings, mag-o-open yan, kasi close yan eh. Once na ma-rest niya yung naka-time settings doon, kung ilang segundo yon o ilang minuto, mag-o-open yan siya. At itong naka-open naman is magko-close, magkapalit na naman sila. So yan yung trabaho ng ating timer. Ayan. At ang ibang mga component, mayroon tayong indicator lamp. Ayan, ito yung symbols ng indicator lamp. Ayan, pabilog na ganyan. May X1 at X2. Madali lang yung susundan kasi ang X1, lagi mo yan, hot wire, X1, neutral wire, X2. So iilaw yan. Iilaw na yan siya pag nasupplyan yan siya. Ito yung indicator lamp symbols. Yan siya. Ang atin namang stop push button is ito. Ito yung symbols nya. Ang trabaho naman itong ating stop push button is para i-stop nya yung ating motor control, o yung motor na tumatakbo pa, i-stop nya. Pag push mo yan, naka normally close yan. Pag pinush mo yan, bababa na yan dito, mag-o-open yan siya, magiging ganito na siya, o-open. Ito ay start push button naman. Ito yung symbol ng start push button. Mayroon siyang number, terminal number yan, 3, 4, tapos ang stop 1 at saka 2. Yan yung stop push button. Ito naman ang symbols ng ating start push button, normally open. Saka lang siya magko-close kapag na-push mo yan. Pag na-push mo yan pababa, magko-close yan, didikit na yan dito. So ibig sabihin gagana na yung ating sirkito. So ayan, sana naintindihan na ng konti, kahit medyo malabo yung pagtuturo natin. Sana nasundan ninyo ang aking pagtuturo. So ito yun siya, ito yung kabuuan ng ating ayan, direct online schematic diagram. Papaliwanag ko sa inyo yan kung paano yan gagana. So nandito na tayo. O ito na yung ating circuit breaker. Tulad kanina yan, circuit breaker yan, ganyan. Ang paglalay ng pag-wiring ng ating direct online is syempre, pupunta ka doon sa ating circuit breaker, kukuha ka sa line 1. Yan, line 1. Line side, ito yung load side nya. Pupunta ka sa overload relay. Dito na. Ito yung overload relay. Tulad na nakita nyo kanina, ang 95 at 96 is normally close. Naka-normally close siya. Ang 95 at 96. So line 1,
papunta sa 95. Kukuha pa ng isa ng wire papunta sa 96. Pupunta naman ang ating stop push button, terminal number 1. Naka-close naman yan, kasi stop push button yan. Tapos isang wire pa ulit papunta sa ating start push button, yan yung pag-wiring nya. Tapos dito, yan, ito yung holding contact nya, auxiliary contact number 13 at 14 normally open, yan siya. Tapos coil A1 at A2 papunta sa nating line 2 ng ating circuit breaker, line 2. So ang function nya, hindi pa yan siya nakagana. Once na naka-on ang ating circuit breaker, hindi pa gumagana ang ating load na motor, kasi ang kuryente, kung susunsunin natin yan, circuit breaker naka-close, dito close din, pagdating dito naka-open siya, yan o, at saka dito open din. So once na i-start natin yung push button na yan, ipindutin natin yan, magko-close na yan siya mga guys, didikit na yan. At saka ito kukontak, magko-close na rin yan. So tatawid na ang ating current, ito ang ating kuryente sa ating holding coil A1, A2, nakadugtong na papunta sa line 2. So ibig sabihin ang ating indicator lamp iilaw na to siya, kasi na complete circuit na siya. Ang kanyang X1 at X2 complete circuit na, galing sa line 1 yan. Sarado na rito, naka-close na, nakakatawid na yung kuryente papunta rito. Dito din line 2 sa ating line 2. So ayan siya. Yan ang function niya. So ngayon, itong ating auxiliary contact naman sa number 21 at 22, naka-close yan siya. Close yan. Dito nakalagay ang ating stop indicator. Galing sa line 1, kakabit mo lang sa terminal number 21, tapos terminal number 22, papunta sa ating stop indicator X1, tapos X2 papunta sa line 2. So ibig sabihin ito siya, kahit hindi gumagana ang motor natin, kahit hindi pa i-start, iilaw yan at iilaw, kasi complete circuit siya mga guys. Ito kung susundan natin, line 1, pagdating dito naka-close, nakatawid, nakapasok dito, ayan, line 1, line 2, complete circuit siya kahit naka-stop man o naka-start. Naka-stop pa man ang ating motor. Kung naka-stop man, hindi gumagana yung motor, nakailaw pa rin yan. Ibig sabihin yan, mayroon tayong dumadaloy na voltahe. Siya rin ang magsasabi na mayroong kuryente doon, mayroong supply ang ating panel board, hindi nawawala ang supply. So ayan, ito namang overload relay na to, number 97 at 98, is normally open siya. Yan o, naka-open siya. Simple lang, kukuha tayo ng isang line 1 dyan, line 1, wire, lagyan natin sa ating 97, lagay din sa 98, X1, X2, line 2. So ayan, kung titingnan natin, hindi pa yan nakailaw itong indicator lamp na to, itong trip indicator lamp. Saka lang siya iilaw kapag nag-trip ang ating overload relay. Once na mag-trip siya, kapag nag-trip ang ating system, ito magko-close siya. At ito namang normally close, mag-o-open siya. Itong normally open is magko-close. So once na mag-trip siya, naka-close na siya, na-complete circuit siya, papunta rito, iilaw ang ating trip indicator lamp. So ayan mga guys, yan yung kuan niya, function niya ng ating diagram, kung paano gumagana ang ating circuit. Yan siya, sana naintindihan nyo kung paano ko nagpaliwanag. Ayan, doon sa nag-request, yun na yung kuan ko sa'yo, sagot ko sa yung mga katanungan. Yan ang mga function at symbols ng ating motor control. Saka meron tayong diagram, kinumpleto ko na.
So I hope na naintindihan nyo mga guys. Maraming salamat.